Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Good morning. Good morning. Magandang panahon ngayon. Hindi nagbabadya ng pag-ulan. Sa araw-araw po ng inyong paglabas, pagbiyahe, sa karasada o kung saan man kayo mapunta, sa tuwing lalabas kayo ng inyong tahanan, meron kayong napapansin na ganito marahil, maaring yung nagko-commute sa jeep, sa kalsada, o mga taong nagkakabanggaan ng kanilang mga siko o nasagi, pagkatapos biglang magsisigawan agad. Parang mag-aaway kagad sila, magmumurahan agad. Pwede naman talagang pag-usapan, pero laging ganyan ang panahon ngayon. No? Lalo na sa social media, pansinin niyo po, isang maling komento lang ang iyong gawin o ibigay. Obviously, next result will be away na. Away na, di ba? Magkakaroon na ng away. Ganun din po, hindi na tayo lalayo. Sa ating tahanan, sa ating mga tahanan, mga kapatid, isang bagay na hindi nyo lang pagkakaintindihan, gera na ang kasunod nun. Away na yung mag-asawa. Parang sa panahon natin ngayon, lahat, halos, karamihan sa mga tao, napakadaling o mabilis magalit, pero mabagal magpatawad. Ang tagal bago niya patawarin yung tao. Bibihira po sa panahon natin ngayon, siguro kung kayo nakaka-experience din, mga taong napakahirap magpatawad, mga taong sa isip ko lang parang napakabagal ng kanyang pagiging mahinahon. Napakabagal. Mga kapatid, may kilala ba kayong tao na sabihin ko napakabait? Itong taong to nakilala niyo na mabait, hindi naman siya pinapansin, hindi siya napapansin ng tao, ng ibang madla. At itong taong ito mabait kahit na sinaktan mo na, nakukuha niya pa rin ngumiti, matawa pa rin. At sa kabilang banda, itong taong ito na binabanggit ko, handa pa rin siyang tumulong kahit siya ay pagod na. At makikita niyo sa kanyang puso ang pagmamalasakit kahit walang bayad o walang kapalit. Actually, sa panahon po natin ngayon, meron naman pero kakaunti siguro, if you would agree, kakaunti. Para kasing, yung kanta natin, kabutihan, pero sa panahon natin ngayon parang nawawala na at kumukonti na ang tinatawag nating kabutihang loob. Ang uso ngayon, mga kapatid, mas uso ang sarili muna, bahala ka sa buhay mo, at yung phrase na lagi ko naririnig, wala akong pakialam sa'yo. Ganun ang mga naririnig natin sa kasalukuyang panahon. But wait. Tayo po, bilang anak ng Diyos, dapat ay maiba sa social media, sa lipunan. Alam niyo po, ang kabutihang asal o kabutihang ugali o kabutihang loob, ito po ay hindi simpleng ugali lang. Ito ay patunay, kung nakakita kayo ng tao mabuting loob o kalooban, patunay po ito na ang taong ito ay malapit sa ating Panginoon. At kapag ipinapadama natin bilang mga anak ng Diyos sa iba, kahit na sila ay hindi mabait sa atin, ito po ay nagiging patotoo natin mga kapatid. Bilang alam natin na ang Panginoong Hesus ay buhay at siya ay dadating, magbabalik. Ang tanong na nais kong sagutin natin ngayong umaga, ano ang nararamdaman ng mga taong nakakasalamuha mo o nakakasama mo kapag ikaw ang kanilang kasama? Sila ba'y napapagod? Ayaw kang kausapin? Sila ba'y relax dahil maayos kang kausap? Dahil nararamdaman nila ang kabutihan ng Panginoon sa'yo? Sagutin natin yan mamaya ating pag-uusap. Pero bago tayo magpatuloy, pag-aralan muna natin o basahin muna natin ang talata natin ngayong umaga. Simulan natin basahin ang ating lesson ngayon na matatagpuan natin sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 4,
Isang talata lang, talatang 5. Philippians chapter 4, verse 5. Ipadama nyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo. Alam namin na ikaw nga ay tunay na kapangyarihan sa lahat. Salamat po sa muling pagkakataon, Panginoon, na kami inyong tinipon sa inyong harapan. Salamat din po, Panginoon, sa oras na ito. Inyo pong buksan ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang inyong mensahe mula po sa iyong salita. Naway ang aming pakikinig ngayon ay magbunga ng pagbabago sa aming buhay. At habang inihintay namin ang inyong muling pagdating, O Diyos, matagpuan ninyo na kami maging tapat, mahabagin, at puspos ng inyong pag-ibig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, nabanggit ko kanina, sabi ko sa inyo, sa panahon natin ngayon, tila bibihira na yung mga taong may tunay na kabutihang loob. Kayo siguro ang magiging saksi. And I believe, mag-agree kayo sa akin, napakaraming tao ngayon na talagang makasarili. Sa social media, sa trabaho, siguro maging sa paaralan, eskwelahan, sa tahanan, mas nangingibabaw po yung pride, yung galit, at higit sa lahat yung pagiging makasarili. Ngunit, sabi ko kanina, bilang tayo anak ng Diyos, mayroong pagkatawag sa atin, ang Panginoon. Tinawag niya tayo na maging ilaw sa kadiliman. At sa gitna nito, dapat nakikita ang liwanag ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Pakita natin ang ating kabutihang loob sa lahat ng tao sapagkat, sabi sa talata, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Yun ang unang praise doon sa ating talata. Ano bang ibig sabihin nun? Sa inyo pong program, number 1, ang kahulugan nito, ng tinatawag nating kabutihang loob, ito'y kabaitan na may kahinahunan, na may pangunawa, pagpapatawad, at siguro, pagiging mapagbigay, isama natin doon. Kumbaga, ito'y isang asal na hindi kailangan o naghahanap ng ganti o sukli. Pagkos, ito'y nagpapakita ng karakter ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng tao. Isang uri ng kabutihan na hindi lamang nararamdaman kung hindi dapat nakikita sa buhay natin araw-araw ng ating pagkikitungo sa mga tao. Sa wika pong Grego, ang kahulugan nito ay Christ-like gentleness. Ibig sabihin, this is a kind of kindness that is patient, understanding, forgiving, and most of all, very gracious na uri ng kabaitan. Sa madali pong salita, mga kapatid, ito ang kabaitan na hindi marahas, hindi nagmamataas, at hindi, ulitin ko na naman, mabilis magalit. Okay? Ito po yung uri ng pag-uugali na nagiging buhay na patotoo na tayo ay talagang tunay na nasa Panginoon. Lalo na nakita natin yung talata, darating na pala ang Panginoon. Malapit na ang kanyang pagbabalik. Now, saan po ito nagmula, itong kabutihang loob na ito? Of course, sa mga binanggit ko kanina, siguro may idea na kayo kung saan siya galing. Kahinahunan, saan siya nanggaling? Sa bunga ng Espiritu. Sa Galatia, Kabanata 5, talatang 22, hanggang talatang 23, ito pong nakalagay. Tandaan niyo po. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay, number 1, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, verse 23, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Now, isang bagay ang malungkot. Ito po ay hindi likas sa mga tao, itong bunga na ito. Malungkot yan. Kaya kayo nagkakaroon ng ganito, kaya tayo nagiging ganito, dahil ito'y resulta ng ating paniniwala sa Panginoon. Kaya tayo nagiging mabait, nagiging mahinahon, dahil bunga ito ng ating natanggap na kaligtasan sa ating Panginoong Jesus.
So, ang kabutihang loob na ito ay hindi lang dapat ikaw ay isang taong mabait, kundi ikaw ay taong mayroong malasakit. Tumutulong kahit walang kapalit, nagbibigay kahit walang kapalit, nagpapatawad kahit nasaktan. Madaling salita po, may pusong madaling umunawa, hindi mabilis magalit, marunong papatawad, katulad ng pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus. Sa Efeso, Kabanatang 4, Talatang 32, sikapin niyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Pakaliwanag po ng talata, galing yung kapayapaan sa Panginoon. Ang utos sa atin, sikapin natin na panatiliin ito, itong kabutihang loob na ito, sapagkat ito'y mula sa banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, kung tunay, I would say, kung tunay ito sa ating buhay, itong kahulugan ng kabutihang loob na ito, dapat ito'y ating maipadama, hindi lang ngayon, kundi araw-araw sa ating buhay. Subalit, meron susunod na point, yung point number 2. Pag-usapan natin to, kanino natin dapat ipadama itong kabutihang loob na ito? Sa palagay niyo po, kanino natin ipapadama yung kabutihang loob na nakuha natin sa Panginoon? Tingnan yung katabi niyo. Yan, sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, ipapadama natin ang kabutihang loob ng ating Panginoong Diyos. Sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga taong mabait sa iyo, mabait sa atin. Yung binibigyan tayo, kaya kayo nagiging mabait sa Kanya, nagpapakita kayo ng kabutihan. Hindi po. Ang tunay na kabutihan ay nasusubok kapag ipinakita mo ito sa mga taong napakahirap mahalin at tanggapin. Now, tinitignan ko yung scale, no? Tulungan niyo ko kung anong tama. San ba una ito maipapadama? Sa simbahan, sa pamilya, o sa lipunan? Alin bang dapat mauna doon para maging training natin? Pero kasi nagsabi sa akin, kung maayos ang relasyon mo kayong mag-asawa, maganda magiging relasyon nyo sa simbahan. Sabi naman ng iba, kung maayos ang relasyon mo sa simbahan, magiging bunga niyan, magiging maayos din ang resulta sa pamilya at sa lipunan. Sine-check ko maigi. Pero it should start with God. Dapat doon manggagaling yun. Dapat matutunan mo na magkaroon ng proper relationship with the Lord para ang relationship mo sa tao maging maayos din. Basically, it comes from the Word of God. Sa salita ng Diyos nagmumula itong kabutihang loob na ito. Kailangan ipakita mo ito sa pamilya kasi sa pamilya, nasusubok ng ating ugali. Imagine, araw-araw kayo magkasama, tabi kayo sa pagtulog, talagang diyan may gera ng pag-alam kung ano ang dapat na gampanin ng babae at saka ng lalaki. Now, sa church, siyempre ang unity ang issue. Kaya nga yung ating team for this camp is together. We follow. Susunod tayong lahat, sabay-sabay tayo. At siguro, as a result, magiging patututo ang kabutihan ng Panginoon sa atin at nagkakaisa tayo, nagkakasundo. Sa madaling salita, nakikilala ng mga tao na kayo ay, o tayo ay iba kumpara sa ibang hindi naniniwala sa Diyos. Maaninag kaagad yan ng madla. Matthew chapter 5 verse 16, sabi po doon, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Now, sakto yung talata. Kung tayo gumagawa ng tulong sa ibang kapwa, hindi natin pinagmamalaki na yung tulong ay galing sa lakas natin o sa pera natin o sa kapangyarihan natin. Lahat yan, pagsusulitan natin dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga, yung term natin, glory to God. Hallelujah. Pagka yan, kinuha mo, magiging glory to you. Kasi kinuha mo yung credit, hallelujah ang magiging kataganyan. Hindi na papunta sa Diyos, papunta na sa iyo. Which is wrong. Kasi yung liwanag, di ba? Kristiyano, asin at saka ilaw, dapat yan ay nagliliwanag harap ng tao, hindi ikaw ang nakikilala, hindi ikaw ang nakikita, kundi ang ating Panginoong Hesus
ang nabibigyan ng papuri at kaluguran, papunta doon sa ating Diyos Ama. So mga kapatid, ito po yung tinatawag na kabutihang loob. Ang paggawa ng mabuti, kahit walang kapalit, ito yung tinatawag na pag-ibig na nakikita sa gawa at hindi lang sa salita. Tandaan po natin yan. Yan mismo kasi ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 5, ipadaman nyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Kaya po, yung pagpapadaman yan, dapat hindi yan limitado. Now, the next question, bakit natin kailangan gawin ito? Anong dahilan? Bakit mahalaga ang pagpapakita ng kabutihang loob? Nandun po sa susunod na praise yung sagot, yung dahilan. Ipadaman nyo sa lahat ang inyong kabutihan. Ito yung dahilan. Dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Nowadays, ito ay nagiging pads, parang uso. Magbukas ka ng YouTube, ng Facebook, meron kang sasalita doon tungkol sa prophecy. Kadalasan, puro mga Nigerian yung nakikita ko. Hula sila ng hula tungkol sa mangyayari sa Pilipinas. Exactly, Pilipinas lang yung kanilang kino-quote. Meron kasing tinatawag tayong tamang pananaw sa pagdating ng ating Panginoon. Tamang paghihintay, tamang pag-aabang sa pagbabalik ng Panginoon. No questions, mga kapatid. Walang tanong. Assured tayo, 100% the Lord is returning. Babalik siya. Kasi sinabi niya yan eh. Napakaraming talata na magpapatunay na ang dakilang Diyos, ang Panginoong Yesus, ang hari ng mga hari, ay muling paparito at magbabalik. Subalit, sa panahon natin ngayon, napakaraming maling pananaw, maling adhikain, maling kilos ang kanilang ginagawang paghahanda. Number one, merong tinatawag na sobrang-sobra sila sa pagtuon sa petsa at saka sa date setting sa prophecy. Napakamali po nito. Maraming mga tao kasi ngayon, parang nahuhumaling sila kung kailan yung eksaktong araw, buwan o taon ng pagbabalik ng Panginoon. May nakita ko lately sa YouTube, I think this is in Africa, para silang may sanib na dahil akala nila yung day na yon, dahil nagbigay sila ng araw, dadating ang Panginoon, nag-hysterical sila kung ano-ano ginagawa nila dun sa gathering nila na natapos ang oras, hindi naman dumating ang Panginoon. Parang yung kwento noon before sa Araneta dito, kasi pads din yan before, na sabi niya, darating ang Panginoon alas 12 ng umaga. So, maingay sila nung una, siguro mga 9 hanggang 10 ng gabi, maingay sila. Nung bandang 11:30 na, unti-unti nang tumatahimik yung mga tao doon sa loob ng gathering nila sa Araneta Coliseum. And then, 11:50, mas lalong tumahimik, nakakapanindig balahibo ang pakiramdam ng mga tao. At umabot, 12. Nagtitinginan sila, bakit nandito pa rin tayo? 12:05. Tahimik pa rin. 12:10, may tumayo na. Tinanong na yung pastor, Pastor, darating po ba o hindi? Alam niyo, sagot nung pastor, mga kapatid, nagbentahan na yata ng mga gamit yun kasi yun ang paniniwala nila eh. Benta niyo na kasi darating Panginoon. Sabi ng pastor, mga kapatid, nakita ng Diyos na sobra kayong bait at sobra kayong katapat. Pinospone niya ang kanyang pagdating. Parang maling, this is a true story, no? Balikan niyo yung mga panahon, I think 80s yan. At meron pang nakulong sa isang hotel na sunog sila dahil yun ang kanilang tema, babalik ang Panginoon. Nasunog sila, isang grupo ng mga Kristiyano noon. Hindi dumating, nasunog sila sa isang hotel diyan sa may malapit sa Kamyas. Nauhumaling kasi sila sa date eh. Parang binibigyan, sila yung nasusunod, hindi ang Diyos. Ano pong sabi ng Panginoon? Matthew, tignan niyo talata, 24 verse 36. Walang nakakaalam ng araw o oras. Kailangan ba bang tanungin yun? Kailangan mo maganda, pero hindi mo lalagyan ng date kung kailan siya darating dahil walang nakakaalam. Tangi ang Diyos Ama lang ang nakakaalam ng oras. Malinaw yan, sabi ng Panginoon. So what happened is, dahil nga naglalagay sila ng date, ang nangyayari is tumatayo yung kanilang balahibo. Nauwi ito sa takot, nauwi ito sa kalituhan, at nagiging maling aral ng mga nagsasabing Kristiyano. Pangalawa,
dahil diyan sa maling pananaw ng pagdating ng Panginoon, they neglect their Christian living. Naghihintay sila sa pagbalik ng Panginoon, pero hindi naman sila namumuhay ayon sa kabanalan. Why? Wala silang prayer life. Hindi nagbabago ang kanilang buhay. Walang mga pagmamahal. At ligit sa lahat, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos dahil kung ano-ano ang kanilang mga inaabangan. Nag-aabang, pero hindi naman nakahanda. Pangatlo, naging paranoia o paranoid yung mga tao dahil sa mga kasalukuyang nangyayari. Nakapokus sa pandemic, nakapokus sa gera, nakapokus sa economic collapse. Saan pa? Sa mga conspiracy theory, mga tatatakan sa kamay, yan, usong-uso yan. Nananakot sila. What else? Hindi naman sila nakatuon sa Panginoon. And ang result, yun na nga, nag-hysteria sila, natatakot dahil darating na raw ang Panginoon. Meron silang papababaya sa responsibilidad. May mga tao na dahil malapit na daw yung katapusan, o hindi na sila magtatrabaho. Wala na silang plano dahil darating ng Panginoon. Wala silang disiplina. Walang concern sa pamilya. Samantalang itong sabi ng Panginoon, Luke chapter 19 verse 13. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan sila ng tigit-tigisang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal niyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Nagtatrabaho pa sila. Huwag kayong mag-focus doon sa oras o panahon. Magtrabaho kayo, sabi ng Panginoong Diyos. Other things, dahil nga sa maling focus sa pagdating ng Panginoon, they become judgmental, nagiging mapagmalaki sila. Sa halip na magpakita ng kabutihang loob na ating pinag-uusapan ngayon, nagiging legalistic sila at nagiging mahigpit sila sa mga batas na kanilang ipinaiiral. Ayun yung nakalagay sa 4:5. Dapat ang ipinadadama, kabutihang loob at hindi yung panghuhusga. Namumuhay sa kasalanan ang mga taong mali ang focus sa pagdating ng Panginoon. Kahit alam na nila na malapit na dumating, marami pa rin sa kanila walang disiplina, nagiging immoral, nagkakaroon ng galit at mga espiritong hindi nagpapatawad, hindi nagsisisi. Para nilang ganito yung term nila. Anyway, babalik naman ng Panginoon. Kasi naglagay nga nandito eh. Halimbawa, sabi ng Panginoon, dadating siya ng December 21. Ano ba yung Christmas fellowship natin yun? 21. So, hindi pa ako magbabago. Kasi November pa lang. Ano ba ngayon? November 16. Meron pang oras. Sige, gagawa pa ako ng kalokohan. Saka ako magbabago pag malapit na, mga December 20 na. Kasi nga binigay daw ng Diyos yung oras. Ganon yung kanilang manners, no? Babalik naman yun eh. Pero hindi muna ngayon. Nakakita kayo siguro ng ganyang mga tao. Totoo to. Meron naman, sa kabilang banda, mga taong mali rin ang focus sa pagdating sa Panginoon. What happened is this, nagiging abala sila sa ministry, pero hindi sila nagiging abala sa Panginoon. Aktibo sa gawain, abala sa church, punong-puno ng ministry, pero napakalayo ng kanyang puso sa Panginoon. They are working for God, but they are not walking with God. Busy sa work, pero hindi nagwo-walk. O, yun ang term ko siguro. Busy sa work, hindi nagwo-walk with the Lord. Masyado silang komportable, walang pakialam sa kaluluwa ng ibang mga tao. Habang malapit ng pagdating ng Panginoon, ang mga karamihan sa mga Kristiyano ngayon, walang burden na magbahagi ng Ebanghelyo. And this is speaking to us, lahat po tayo, hindi lang ako. Walang malasakit sa mga naliligaw. Walang compassion sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Kasi feeling niya, ligtas na ako, di bahala na sila sa buhay nila. Mga kapatid, napakarami po nang naghihintay sa pagdating ng Panginoon, pero hindi naman sila naghahanda. Marami nagbabantay, pero hindi naman namumuhay sa kabanalan. Maraming naniniwala sa kanyang pagdating, pero hindi naman nakikita sa kanya yung bunga na pinag-uusapan natin kanina sa buhay. Iba ang mapapansin mo sa kanya. So, kung tayo ay tapat, lalo na sa pagsilip natin sa talata, kung tayo magiging tapat sa
tingin natin sa salita ng Diyos. Dahil ang Panginoon ay magbabalik, of course, naniniwala naman kayong lahat, di ba? Nababalik ang Panginoon. Ano ang ating gagawin? Dahil alam natin darating ang Panginoon. Sa talata, mabuhay tayo sa kabutihang loob, kabanalan. Huwag natin sayangin ang oras na ito, mga kapatid. Sayang yung oras nyo sa inggit. Huwag na kayong maging inggitero. Sayang din ang oras nyo kung kayo magkakaroon ng sama ng loob sa buhay. Ang mahalaga, maipadama natin sa ibang tao na tayo mga anak ng Diyos. Sapagkat ang ating kabutihan na nakikita ng iba, ito ay galing sa ating Panginoon. Amen. Titus chapter 2, verse 12 and 13. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kung tutuusin, isang talata, pero napakalawak, na mababanaag nyo dyan, napakaraming practical application na pwede nating ipahiwatig kung yan ay tututukan mo ng gusto. Paano mo ipapadama yung kabutihang loob sa kapwa? Simulan natin sa tahanan. Siyempre, sa tahanan, ang dapat na mauna, mga tatay, mga nanay, mga anak, ay kabaitan at hindi ang ating pride. Baliktad kasi yan eh. Sabi ng iba, ang pinakamalakas daw na power ay pride. No, humility. Talo ang pride sa humility. Kapag nag-usap yung dalawang tao, makikita mo babagsak yung taong nagmamalakit, nagmamataas. It should be humble enough na dapat tinatrato mo ang tahanan mo, yan ang dapat na nangingibabaw. Sabi po sa verse 3 ng Philippians chapter 2, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring yung higit ang ibang mga tao kaysa sa inyong sarili. Sa loob ng tahanan, dapat ganun ang ating premise. Huwag tayong nagmamataasan, huwag tayong nagpapalakihan. Dapat yung kababaang loob, kabutihang loob na ito ay dapat ginagampanan natin bilang mga anak ng Diyos. What about sa church? Sa church, dapat maging instrumento tayo ng pagkakasundo at hindi tayo maging instrumento ng alitan. Ang daming simbahan ngayon, nagsisimula yung gulo dahil sa chismis ng isa at chinismis yung isa na siya daw si Batman, nagalit, nag-away, ayun na. Hindi na magkasundo. Efeso, Kabanatang 4, talatang 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa galing saan? Mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Mga kapatid, bilang anak po ng Diyos, hindi tayo tinawag para magtanim ng hidwaan. Walang ganun sa talata. O magtanim ng sigalot o pagkakampi-kampi. Ang pagkatawag po sa atin ay ganun pa rin sa talata upang magpakita ng kabutihang loob, kahinahunan, tuloy na natin, marami yun, pag-ibig, bunga ng Espiritu, na tanging dahilan para magkaroon ng pagbubuklod ang mga kapatiran. Okay, ulitin ko po. Ang church o ang ating worship hall na tinatawag ay tahanan ng pagkakasundo at hindi ng pride. Dapat tayo nagiging tulay ng kapayapaan at dapat hindi tayo nagiging pader ng paghihiwalay. Kung hindi, pagkakasundo ang dapat nagiging bunga ng ating pagiging patotoo bilang isang anak ng Diyos. Now, what about sa community natin? Magpapakita tayo ng paaralan, integridad. Issue yan, integridad. Pakita tayo ng malasakit. Kasama na rito siguro yung trabaho. Paaralan, trabaho, both cases, dapat meron tayong integrity na ipinapakita. Ito'y tinuro ni Pastor Raymond kung naaalala nyo, yung integridad na yan. Sa Colossians chapter 3, verse 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin niyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Napakagandang prinsipyo. Doing all things for the glory of God. Kahit na nagwawalis kayo, kahit na kayo nagugas ng plato, kahit kayo nagtatype o anumang ginagawa nyo sa isang dako ng inyong buhay, we should be doing all things for God's glory. Para hindi kayo nagre-reklamo, ano ba ito?
May mga ganun kasing agenda ang mga tao. Lunes na naman. Parang ayaw nilang pumasok. Sino ba nagbigay ng trabaho mo? Kung ayaw mong magtrabaho ng Lunes, putulin mo na yung buhay mo sa daigdig. Ayaw mo pala magtrabaho eh. Ano ba yan? Yan na naman. Ganong mga insidente ang ating introduce. Dapat wala tayong ganon. Dapat lahat ng sitwasyon, maganda man o hindi, maparating natin na ang Panginoon ay malulugod. Bible study kami ng Thursday. Meron kaming pinag-usapan behind the scene. Siguro naalala ni Sister Imelda at ni Sister Beng yun. Lahat ng ginagawa natin, merong gumagalaw na dyablo para guluhin tayo. Hindi natin kaaway ang tao. Someone is behind them, kaya sila ganun. Sa sistema ng gobyerno, someone is behind them. Hindi natin kaaway ang tao. Ang kaaway natin ay ang dyablo. Kaya nung kaharap ng Panginoong Jesus si Pedro, ang sabi niya, hindi naman sinabi niyang Pedro. Sabi niya, Satan, lumayo ka sa akin. So, sa komunidad, kailangan natin tumulong, magbigay, maglingkod, at kahit wala itong kapalit. Galatians chapter 6 verse 10. Kaya nga, basta may pagkakataon, opportunity, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid at sa mga mananampalataya. Napakasimple kasi nung talata, parang isang verse lang, pero ang dami nating pwedeng gamitan at pwedeng i-apply ito sa buhay natin. Katulad nga ng binabanggit ko sa inyo, kung tayo magpapadama ng kabutihang loob, kailangan mapadama ito sa tahanan, sa paaralan, sa trabaho, sa komunidad, lalo higit sa lahat dito sa ating sambahan. So, mga kapatid, dito sa mundong ito, alam natin ang ating mundo puno ng alitan, punong-puno ng pagkakamali, punong-puno ng pagiging makasarili. At hindi wari sa buhay ng bawat isa na punong-puno ng gulo dahil nga sa ganong atensyon na ibinibigay ng tao, ganong pananaw, maling focus, maling drive, maling address ng kanilang paglilingkod na ginagawa. Subalit, paalala ko po sa inyo, ang pagkatawag sa atin, kakaiba sa kalakaran ng daigdig. Dapat alam niyo yan. Huwag tayong sasabay kung ano ang kalakaran ng mundo sapagkat iba yung pagkatawag sa atin. Ang pagkatawag sa atin, magpapadama ng kabutihang loob sa iba. Hindi tayo niligtas ng Panginoon, mga kapatid, para maging katulad nila. Tandaan niyo yan. Tayo nilikha ng Diyos, niligtas ng Diyos, para magbigay poder na maging kawangis natin ng Panginoon at siya'y sambahin. Paalala to ng Diyos, mga kapatid, na hindi lang dapat naririnig sa bibig natin na tayo mananampalataya. Dapat ito'y nakikita sa ating mga buhay. Habang nalalaman natin na siya'y magbabalik. Hayaan natin na mas maging maliwanag yung liwanag na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay galit, magpatawad ka. Kung mayroong pangangailangan ng kapatid mo, tumulong ka, tumugon ka. Dapat po patuloy tayo nagpapakita ng pag-ibig ng Panginoon sa ibang tao. Kaya nga, kahit hindi man natin alam kung kailan siya darating, dapat ay alam natin kung paano tayo dapat mamuhay habang hindi pa siya dumarating. And that is exact application na dapat natin gawin dun sa talata. Huwag tayo maging paranoid dahil darating ng Panginoon. Alam natin, darating siya. Pero anong paghahanda ang ating gagawin? Tandaan po natin, hindi tayo tinawag para manghula ng petsa. Walang ganung talata na hinulaan ng petsa ng pagdating ng Panginoon. Tinawag tayo na maging buhay na patotoo ng kanyang kabutihan. Yan ang dapat na aninag sa ating mga mananampalataya. Kaya itong araw na to, hingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng puso na marunong umunawa. Puso na marunong magpatawad. Puso na marunong magmahal. At pusong marunong magpakumbaba. Dahil ang ating Panginoon ay ang ating huwaran. At siya'y, ulitin ko, babalik. Babalik ang Panginoon.
Nawa po ang bawat kilos natin, bawat salita, bawat desisyon ay maging paalala ng Panginoon ay totoong buhay. Hindi siya patay. Siya'y muling paparito. Siya'y mabuti at siya'y darating. Pagdating ng araw na siya'y bumalik, matagpuan sana ng Panginoon tayong lahat. Hindi lamang naghihintay, kung hindi tapat tayo sa ating pamumuhay, higit sa lahat sa kanyang kabutihan ayon sa kanyang salita. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Salamat po sa inyong salita na nagpapaalala sa amin. Paalala, Panginoon, na ipakita namin ang iyong kabutihang loob. Inaamin po namin, Panginoon, na meron kaming mga panahon na napakadali naming magalit. Minsan ay mayabang kami, inuhusgahan namin ang ibang tao. Ngunit dalangin ko po sa oras na ito, hinihiling namin ang iyong puso na maging katulad ng puso ng Panginoon ng aming mga kaloobin. Katulad ng puso ng Panginoon na may kahinahunan, katulad ng puso ng Panginoong Hesus na mayroong pangunawa, mayroong pasensya, at mayroong pag-ibig. Turuan po kami na maging instrumento ng pagkakasundo. Kami po'y maging ilaw ng integridad. Dalangin ko rin na magkaroon kami ng malasakit sa aming trabaho at sa aming paaralan. At maging daluyan din kami, Panginoon, ng paglingap, maging ng aming mga kapitbahay. Inihiling ko rin, O Diyos, na ang aming pong mga pag-uugali ay tunay na mahubog ayon sa iyong kalooban. Hayaan mo pong makita ang iyong kabutihan sa aming buhay at habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik, naway matagpuan mo po kaming tapat na nagpapakumbaba, naglilingkod ng buong puso sa bawat taon na aming makakasalamuha. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Tahimik ang hangin, may himig kang dala sa bawat ngiti ng tao, naroon ka pala. Slide, slide pala. Ang bawat hakbang ay panyaya mong dahan-dahan, di kailangang magmadali, pag-ibig mo'y sapat sa akin. Nilapit ka, Panginoon, sa pusong marunong maghintay. Sa katahimikan ng araw, naroon ka sa aking buhay. Malapit ka, Panginoon, sa aking buhay. Kung minsan ako'y marupok, ngunit ikaw ay payapa, tinuturuan mong magmahal ng may kababaang diwa. Ang kabaitan mong tunay, nais mong makita sa amin. Kahinahunan sa salita ay awit ng iyong pag-ibig. Malapit ka, Panginoon, sa pusong marunong maghintay. Sa katahimikan ng araw, naroon
malapit ka.